andyan na pala kayo. Andyan na ba si Ibarra? Wala pa po ata siya. Maaari na kayong umupo. Batid niyo bang karamihan sa mga Indio ay mangmang? Pero Padre Damaso, batid niyo rin po ba na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Maaaring masaktan si Kapitan Tiago. Matagal nang ipinagpalagay ni Kapitan Tiago na siya ay isang Indio. Muli, inuulit ko, wala nang tatalo pa sa kamangmangan ng mga Indio. Tibangan, dyan ka na pala. Halika't papag-ialaga sa akin mga kaibigan. Tuloy? Abay, andyan na pala kayo, Kapitan Tiago. Mga kaibigan, ikinagagalak kong pag-iala sa inyo, si Don Crisostomo Lara, nanggaling pa sa bansang Europa. Buenos noches, amigos, sa mga kura sa aking bayan, sa matalik na kaibigan na aking ama, Padre Damaso. Patawad sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkamali, Ibarra. Ako nga si Padre Damaso. Pero kahit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw na pala ang anak ng aking kaibigang si Rafael Ibarra. Sa inyong lingkod, Senyor Teniente, naway maging mas mapalad ka sa iyong ama. Maraming salamat. Magandang gabi po. Nakahanda na po ang ampunan. Ayos lang ba kayo, Doña Victorina? Ano ba? Wala ka bang mga mata? Meron po, senyora. Mas malinaw pa po sa inyong mga mata. Ngunit, ako lang po ay nakamasid sa matitingkad yung buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taong pamamalagi ninyo sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay ang nakita nyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman kong ang kalayaan o ang pagkalipin ng isang bansa ang siyang magdidikta ng kasaganaan o ipaghihikaos nito. Nagawa mo lustayin ang lahat ng iyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag. Kahit ang isang bata ay nalalaman yan. Nagpapasalamat ako palagay ang loob ng dating kura sa akin. Ipagpaumanin ninyo, may aasikasuhin pa akong mahalaga. Kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe para sa Pilipinas at sa Espanya. Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Babalik na lamang po ako dito bukas, may aasikasuhin pa akong mahalaga. Nakikita ninyo? Ganyan na napapala ng mga kabataang ipinapadala natin sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Siguro nga'y dapat na nating itigil ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa upang mag-aral. Hindi na maganda ang naidudulot nito sa ating lipunan. Senyor Ibarra, Teniente, kayo pala, ginulat niyo ako. Mag-iingat kayo. At sana naging aral sa inyo ang pagkamatay ng iyong ama. Tila marami kayong nalalaman sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo bang sabihin sa akin, wala ka bang nalalaman? Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Bilangguan? Nabilanggo ang aking ama? Hindi ba kaya kayo'y nagkakamali lamang? Hindi ako maaari magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Siya ay napagbintang irehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo bang isalaysay sa akin ang buong pangyayari kung bakit siya nakulong? Noon, may isang Kastilang mangmang at masamang ugali na nangungulekta ng buwis. At nang siya ay nangungulekta ng buwis, minsan siya napaglaruan ng mga bata. Munti. Kahehihohu. Babebi bobu. Hindi ba't hindi siya marunong magsulat? Para saan pang dala niyang lapis?
Tigilan niyo nga ako. Baka kung ano magawa ko sa inyo. Nangungulekta daw. Ano sa hindi naman nakapag-aral? Kailan mo, nandiyan siya! Ang bata siya. Bumalik kayo! Aray ko! Aray ko! Kayo mga bata, pinagod niyo ako, ha? Pinagod niyo ako! Ano sabi niyo sa akin kanina? Ano? Bibiro lamang po Yari ka ngayon sa akin, ha? Yari ka ngayon sa Aray akin, ha? ko! Pinahabol-habol niyo pa ako, ha? Pagod ako. Bitiyan mo siya! Hindi ko hahayaang saktan mo ang bata! Ay! Sa kasamaang palad, ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. At yung ama ay hinuli at kinulong. At siya ay tinakwil ng lahat at tinakusahan siya ng kung ano-ano. At pagkatapos nun, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na siya namatay. Kaya pala hindi sinabi sa akin ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Sino kaya ang paparating? Si Ibarra! Sino kayang kumakatok? Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa'yo, Crisostomo. Nandiyan po ba si Maria Clara? Nariyan siya. Hala, maupo ka na lamang muna at tatawagin ko siya sandali. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia Isabel. Maria Clara, nariyang si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Nakapunta ka lamang ng Europa, tumamis na ang iyong mga salita. Marahil, marami mga magandang babae sa ibang bansa ang nahulog sa pambobola mo. Mahal ko, ang nilalang na tulad ko ay sadyang napakapalad. Mapalad? Bakit? Dahil ba sa mga babae mo? Sapagkat ako'y pinagkasundo na ipakasal sa isang babaeng ubod ng gandang ngayon nasa aking harapan. Masus, binola mo pa ako. Ako'y nangungulila sa iyo, Maria Clara. Higit akong nangulila, Crisostomo. Ipagpatawad mo, ako'y aalis na sapagkat bukas ay araw ng mga patay at ako'y pupunta sa San Diego. Sandali. Ialay mo ang mga bulaklak na ito sa puntod ng iyong mga magulang. Salamat, mahal ko. Mag-iingat ka, mahal kong Crisostomo. Sinunod mo ba ang utos niya? Tumigil ka na sa katatanong, magbukay ka na lang dyan. Ayoko na magbukay. Nasaan ba? Sa likod po ng halaging krus, senyorito.
Di ko ba? Ngunit, hindi po rito ang natatandaan ko. Sandali lamang po at ipagtatanong ko. Alam mo ba kung saan ang malaking krus na itinirik dito? Ay, malaking krus, sinunog ko na iyon. Ano? Bakit mo naman ginawa iyon? Napagutusan lamang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi ko sa akin ng malaking kura na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga injek. At ginawa mo naman? Huwag po kayong magalit, senyor. Mabigat ang bangkay at umuulan sa ang gabing iyon. Kaya itinapon ko na lamang ito sa ilog. At ginawa mo naman?